Isang pinagpalang hapon po sa mga lingkod po ng Panginoong Sus. So ayan po, kamusta po ang lahat? Ayan, pakikamusta nyo nga po yung katabi po ninyo kung may katabi po kayo. So ayan, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, hinihiling ko po ang bawat isa na yumuko at samahan akong manalangin sa oras po na ito. Sige po, mag-pray po tayo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buong maghapong ito, Panginoon, na pagsama mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na makapagbahagi ng salita mo sa oras na ito. At anumang, Panginoon, na mapakinggan namin sa oras na ito, anuman, Panginoon, Lord, yung mapakinggan namin, Panginoon, maging pagpapala ito at maging reminders ito sa amin, Panginoon. Salamat o Diyos, pagpalain mo ang mga salitang lalabas sa aking mga bibig, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, dakilahin ka sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Amen. So yun po, kamusta pong muli? Advance Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. Nung mga nakaraang weeks ay nagkaroon po tayo ng topic at ngayong itong linggong ito ay itinuloy po yung topic po natin. Ngayon kumbaga i-review po natin lahat po ng mga itinuro sa atin ng ating mga pastor at alam ko po na yung mga itinuro po nila at napakinggan po natin sa oras po na ito, alam ko po marami tayong natutunan, marami tayong nalaman, na-remind tayo. Amen po. Kasi alam nyo po, ang salita ng Diyos, kumbaga, ito po yung magbibigay reminders sa atin. Magbibigay pagpapala ito sa atin. Kaya kahit minsan sabihin natin, maraming beses na natin itong napakinggan, maraming beses na natin ito, kumbaga, yung bang naituro, napaka-importante pa din na pakinggan pa rin natin. Kasi bakit? Hindi lahat ng bagay ay alam pa natin. Kaya nga may mga pastor po tayo na nagre-remind sa atin. May mga pastor po tayo na nagtuturo sa atin kasi bakit? Nire-remind tayo. May mga bagay pa din na dapat ituwid sa atin. Kailangan natin ng reminders. Kasi po, ang mga Kristiyano, minsan makakalimutin. Hindi minsan madalas. Kaya nga dapat napapaalalahanan tayo. Amin po. Tanggapin natin, kunin natin yung mga bagay na makakatulong doon sa ating pananampalataya. Amin po. Kasi ulitin ko po, ang salita ng Diyos, isa ito sa magko-correct, magre-remind, at higit sa lahat, maging pagpapala ito sa buhay natin. Amin po. Kaya ang salita naman ng Diyos, always na, kumbaga, nagre-remind at ang salita ng Diyos, always na, kumbaga, inaaral at hindi tayo humihinto. Hihinto lang tayo pag nandun na tayo sa langit. Amin po. Kaya hanggat andito pa tayo sa lupang ito, mag-aaral at mag-aaral pa rin tayo. Mare-remind at mare-remind tayo. Kaya pakisabi sa katabi, tanggapin mo yung reminders. Amin po. Ngayon ulitin ko po yung tinuro sa atin ng ating mga pastor. Kumbaga, i-review lang po natin. Ngayon, ang itinuro sa atin ng ating mga pastor, yung araw-araw dapat gawin. Amin po. Yung number 1 po na itinuro sa atin ng ating mga pastor, yung number 1 po na araw-araw dapat gawin, yung pagkain ng spiritual food. Ang nagturo po niyan ay si Pastora Sheila. Sabi po niya, ang pagkain nating physical ay kailangan at nakakapagbigay ito ng lakas. Minsan may mga tao pag hindi nakakain, hindi minsan makapag-isip ng maayos. Tama po ba? Correct nyo na lang po ako kung tama. Minsan pag hindi makakain, parang madaling magalit yata, ganon. Minsan kumbaga hindi makapag-isip ng maayos pag walang pagkain, hindi nakakain, ganyan. Ganon din po sa spiritual natin. Pag hindi tayo nakakain sa spiritual food natin, minsan hindi tayo makapag-isip ng maayos.
Amin po. Minsan nangihina tayo. Kaya nga kailangan natin ng pagkain spiritual kasi bakit? Para magkaroon tayo ng lakas. Totoo po yung sinabi ni Pastora Sheila na hindi mo pwedeng i-skip yung pagkain nating spiritual. Paano tayo makakapagpatuloy kung hindi tayo kumakain spiritual? Manghihina tayo. Kaya nga dapat magkaroon tayo ng pagkain ng spiritual food kasi para magkaroon tayo ng lakas at makapagpatuloy. Amin po. Sa pakikinig natin ng Bible study, katulad po nito, ng every 4 p.m. ng Rema Pills, sa pakikinig natin dito sa Bible study, pinapakain natin yung spiritual po natin. Amin po. Kaya advice ko po sa bawat isa, tuwing alas 4, makinig po kayo ng mga live natin dito sa Rema Pills. Kasi bakit? Marami tayong matututunan. Pinapakain natin yung spiritual natin. Kasi ulitin ko po, kung walang pagkain yung spiritual natin, o sabihin ko po, kung walang pagkain na pumapasok yung sa physical food natin, manghihina tayo. Amin po, papayat tayo. Ganun din sa spiritual. Kung hindi natin pinapakain yung spiritual natin, paano natin makakaya yung pagsubok kung hindi tayo kumakain sa spiritual natin? Hindi natin makakaya. Amin po. Kaya na tayo nakakatayo, kaya tayo nagkakaroon ng lakas. Kasi bakit? Pinapakain natin yung espiritu po natin. Kaya wag nating skip yung pag-aaral ng salita, yung pagkain sa spiritual po natin. Hindi lang yung pagmasaya tayo, doon tayo makakain. Hindi po. Kailangan natin ito lagi. Araw-araw. Kaya nga sabi niya, araw-araw dapat gawin. Yung number 2 po na itinuro po sa atin ng ating mga pastor, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang nagturo po niyan ay si Pastora Giovanni. Sabi po niya, ang pagbabasa ng Bible ay araw-araw, hindi yung gusto mo lang. Amin po. Ito naman po kumbaga, hindi yung masaya ka lang, naalala mo lang, doon ka lang magbabasa ng Biblia. Pag gusto mo lang, doon ka lang magbabasa ng Biblia. Hindi po. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, dili-dilihin natin ang salita ng Diyos araw at gabi. Kaya napaka-importante na everyday mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Ibabad natin yung sarili natin doon sa salita ng Diyos. Amin po. Huwag kang magsasawa. Totoo naman po, huwag kang magsasawa doon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ulitin ko po, hanggat andito tayo sa lupa, hanggat nabubuhay tayo sa lupa, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Amin po. Sabi po niya, isa pa po sa inyong pagbabasa ng Biblia ay nakakabuti ito sa atin. Wala naman napahamak nung nag-aaral ng salita ng Diyos. Amin po. Wala naman napahamak nung nagbasa ng Biblia. Amin po. Kundi lahat na nag-aral, lahat ng nagbasa ay napabuti. Wag mong kakaligtaan yung pagbabasa ng Biblia. Amin po. Kasi ulitin ko po, dito mo malalaman yung gusto ng Diyos at saka ayaw ng Diyos. Kaya minsan nakakasuway kasi bakit hindi ka na nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi mo na alam, hindi mo na binabasa yung salita niya. Kaya minsan sumusuway na lang. Mag-aral ng salita ng Diyos para malaman natin kung ano yung gusto niya at kung ano yung ayaw po niya. I-remind tayo ng salita ng Diyos. Amin po. Kumbaga, ulitin ko po, makakabuti ito sa atin. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, yung spiritual natin tataba. Huwag lang physical lagi yung pinapataba. Bakit tignan yung katabi? O, di ba mataba? Kundi, kumbaga, pati yung spiritual, napaka-importante yung spiritual. Napaka-importante yung spiritual, yung pinapalakas. Amin po. Kasi pag malakas yung spirito, pati yung physical, malakas. Amin po. Yung number 3 po na itinuro po sa atin na araw-araw dapat gawin. Yung number 3, yung pagtupad sa pangako. Tinuro po yan ni Pastora May. Sabi po niya, ang pagtupad sa pangako hindi yung masaya ka lang o pinagpala ka. Dapat meron kang isang salita. Minsan, pag pinagpala talaga tayo, parang yung pangako na binitawan natin, ang sarap to pa rin, di ba po? Pag napuspos tayo, parang kumbaga lahat ng pangako natin natutupad eh.
paano pag dumating yung time na andun ka sa sinubok na sitwasyon, yung pangako mo kaya, tutuparin mo pa? Minsan katulad yan, kumbaga, pag yung mga worker, pag malapit na yung camp, kaya po, kumbaga, ayoko nang mag-renew, ayoko nang mag-worker, pero pag napuspos, pag naiyak, Lord, magpapatuloy ako. Malungkot man or masaya, tuparin natin yung pangako natin. Yung pangako na binitawan po natin. Amin po. Magkaroon tayo ng isang salita doon sa mga binitawan po natin. Susubukin yan, pero gusto ni Lord, sabi niya, dapat tapat tayo sa pangako natin. Amin po. Nag-expect ang Lord na tutuparin natin yung mga pangako na binitawan natin. Hahanapin ito ng Diyos sa atin. Amin po. Ulitin ko po, masaya man or malungkot, ano man ang sitwasyon, tuparin natin yung mga pangako. Kung hindi mo kayang tuparin yung mga pangako, sabi ng Biblia, huwag ka nang mangako. Kasi doon galit na galit ang Diyos. Amin po. Ito po yung number 4 na dapat araw-araw dapat gawin. Number 4 po yung pananalangin. Tinuro po ito ni Pastora Ina. Sabi po niya, prayer is a communication with God. Katulad po ng sinabi ko po kanina, sabi niya maganda ang sitwasyon natin or hindi, gusto ni Lord, nagpipray pa din. Kumbaga, mag-pray man yung kapatiran natin or hindi, dapat ikaw mananalangin. Kasi alam nyo, dito tayo tinawag sa pagpipray. Amin po. Sabi nga nila, pag hindi ka makatagal, hindi ka tagarema. Kasi ang mga tagarema, matagal mag-pray, maingay. Amin po. Kaya, ano man ang sitwasyon, kasi dapat, kumbaga, pag may mga problema sa buhay natin, dapat nauna prayer. Amin po. Dapat inuuna natin yung paglapit natin kay Lord. Kasi, alam nyo po, kung walang prayer ang isang Kristiyano, patay. Amin po, patay spiritual. Kaya dapat magkaroon tayo ng prayer. Ibalik natin yung dating sigla natin dun sa prayer. Hindi yung prayer lang na masabi nilang nag-pray. Hindi po, kundi dapat nakikibuhat tayo dun sa panalangin. Alam nyo, kung matagal na tayong Kristiyano, kung matagal ka ng Kristiyano, hindi ka na yung binubuhat dun sa prayer, kundi dapat ikaw na yung bumubuhat sa prayer. Amin po. Kumbaga, dapat ikaw na yung katuwang. Amin po, katuwang ng pastor mo sa pagpipray. Dapat hindi ka na nga ini-invite mag-pray. Dapat hindi na nga pinapaalala na may prayer. Amin po. Ang hirap po na suwayin yung sinabi ni Lord na hindi ka ba makapag-pray ng 1 oras man lang. Amin po. Pakisabi sa katabi, mag-pray ka ha. Huwag yung ini-invite ka na lang lagi mag-pray ha. Ang hirap po, may ministry na matagal ng Kristiyano, nire-remind pang mag-pray. Amin po. Parang ganyan, parang may isang pastor, in-invite niya yung miyembro niya. Sabi niya, mag-pray ka ha. Sabi ng miyembro, matagal ng miyembro, sabi ng miyembro, may prayer ba? Sabi niya, parang halatang hindi nananalangin. May prayer ba? Kumbaga, anong oras yung prayer? Parang ganyan. Alam nyo po, kumbaga, kung lagi kang nagpipray, kung 6:30, 6, dapat bago mag-6, andun ka na sa prayer. Hindi, yung patapos na yung prayer, doon ka palang darating. Huwag po. Makibuhat ka sa prayer. Amin po. Ang dami-dami na nga ng pinagdadaanan ng ating simbahan. Huwag ka nang magpadagdag. Amin po. Kundi dapat tumutulong ka sa prayer. Amen po. Kung nananalangin ka lagi, makikita mo kung ano yung mga pangangailangan ng simbahan. Makikita mo kung ano yung kulang doon sa simbahan. Pero kung hindi ka nananalangin, makikita mo yung mali ng pastor mo. Makikita mo yung mali ng kapwa mo. Amen po. Hindi siya nananalangin. Kumbaga, ba't ganyan ugali? Kasi hindi na nananalangin.
Pero kung nananalangin, hindi mo mapapansin yung mga mali. Mapapansin mo yung pangangailangan ng simbahan. Amin po. Number 6 na araw-araw dapat gawin. Ulitin ko po. Yung number 4 po, pananalangin. Number 5 po pala. Sorry po. Number 5. Sabi po niya, pagiging mapagbantay. Tinuro po ito ni Pastor Oge. Alam niyo po, isang bagay na pag nag-pray ka, binabantayan mo yung spiritual mo. Iniingatan mo yung spiritual. Kasi kung walang prayer, paano mababantayan? Kasi alam niyo kung walang prayer, aatakihin tayo ng kaaway. Sabi ng Biblia, the spirit is willing but the flesh is weak. Amin po. Bantayan natin yung sarili natin. Bantayan natin yung sarili natin sa harapan ng Diyos at i-check natin yung sarili natin kung okay pa ba tayo or hindi. Amin po. Kaya minsan maraming bumabagsak na Kristiyano, kahit matagal ng Kristiyano, kasi bakit hindi binabantayan yung sarili. Although kumbaga ipapanalangin ka ng pastor, babantayan ka ng pastor, pero napaka-importante, ikaw pa din. Amin po, ikaw pa din. Kaya dapat, ulitin ko po, bantayan natin yung sarili natin. Kumbaga, yung bang ingatan, mag-ingat tayo. Kasi andito pa tayo sa battle, mag-ingat tayo sa buhay natin. Amin po, isang pag-ingat po dyan, yung manalangin tayo. Mag-pray tayo. Magbasa tayo ng Biblia. At kumbaga, yung bang pagkainin natin yung spiritual po natin. Amin po. Number 6 na araw-araw dapat gawin ay yung pagtitiis. Tinuro po ito ni Pastora Joy. Napakinggan naman po natin yung testify ni Pastora Joy, yung tawag doon sa pamilya. Alam niyo po, lahat tayo, lalong-lalo na kaming mga manggagawa. Yung tawag ng pamilya, tawag ng trabaho, pag-aaral, or anuman. Amin po. Pero napaka-importante na, kumbaga, minsan kung ano man marinig mo, magtiis lang. Lahat ng hirap tiniis ni Jesus hanggang kamatayan. Amin po. Nag-iwan siya ng example. Kaya dapat ganun din tayo. Ulitin ko po, ang isang pagtitiis, pakitignan po yung katabi. Ayan, kung may katabi ka, pagtitiisan kita at pagtitiisan mo ako. Same lang. Pero importante po dyan, nagkakaisa. Nagtutulungan. Amin po. Huwag mo tignan yung mali. Kumbaga, kung may mali, di tiyaga lang. Amin po, tiyaga lang. Kaya ganyan. Kaya ulitin ko po, sa buhay natin, magtitiis talaga tayo. Hanggat dito tayo sa lupa, magtitiis talaga tayo. Wala tayong magagawa kundi magtitiis. Pero sa pagtitiis natin, ulitin ko po, may reward yan. Magkakaroon tayo ng reward. Lahat ng bagay na ginagawa natin dito, yung pagtitiis natin, pagtsatsaga natin, magkakaroon tayo ng reward. Di ba tayo na-excite dun sa reward na ibibigay sa atin ng Diyos? Sabi ng Biblia, ang magtyaga hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya dapat, ulitin ko po, araw-araw dapat natin gawin, magtiis. Tiis lang. Kung saan ka man dalhin na lugar, tiis lang. Ganyan talaga. Hindi naman nasasayang yung paglilingkod. Pakitignan po yung katabi. Ayan. Tiyaga lang. Tiyaga. Amin po. Pagpapalain din tayo ng Panginoong Sus. Ito po yung last na itinuro po sa atin na araw-araw dapat gawin, yung pagpapala sa iba. Itinuro po ito ni Pastora Maya. Alam niyo po yung sabi po niya na malaking bagay na yung masiran mo, may pag-pray mo, yun ay isang pagpapala na din sa kanila. Totoo po yun. Minsan hindi pinansyal ang kailangan nila. Ang kailangan nila ang salita ng Diyos. Amin po, ang salita ng Diyos. Maraming mga tao dyan. Ulitin ko, kaya dapat napaka-importante na malugod sila. Dapat sa lahat ng ginagawa natin, malugod sila. Amin po, makita si Kristo sa buhay natin. Ulitin ko, isang pagpapala na yan na may pag-pray mo sila, masiran sila.
Kaya minsan ang daming hinahanap, asan ng mga taga-Rema, asan yung mga manggagawa ng Panginoong Sus? Kasi bakit? Hinahanap nila, patawagin nyo nga sila dito, papuntahin nyo nga dito sa bahay, kasi bakit? I-bless. Amen po. Kaya maraming nabibless sa atin kasi bakit? Kumbaga nakita, napagpala sila dahilan sa atin. Siyempre sa glory ni Lord. Kaya minsan ibinabalik din nila yung pagpapala na ibinigay din natin sa kanila. Amen po. Kaya napaka-importante na kumbaga yung bang ano mang gawin natin dito ay yung bang napagpala. Yung bang napagpala sila. Amen po. Gagamitin tayo ng Lord para pagpalain yung mga tao. Amen po. Hindi yung, ay ayoko dyan. Ayoko dyan kasi hindi nakaka-bless. Dapat isang tingin pa lang nila sa atin, wow, nakaka-bless na. Hindi yung naaawa. Amen po. Yung nabibless sila sa atin. Amen po. Kaya, yun lamang po. At maraming salamat po sa inyong lahat. Ulitin ko po, araw-araw dapat itong gawin. At wag na wag natin itong kakalimutan. Pag nakalimutan, i-remind mo yung sarili. Amen po. I-remind mo yung sarili mo. Kaya, ulitin ko, hindi man natin mape-perfecto, pero importante, gawin pa rin natin. Pilitin natin. Amen po. Magbasa, pakainin ng salita ng Diyos yung spiritual natin, magbasa ng salita ng Diyos, pagtupad sa pangako, pananalangin. Amen po. Yung bang pagtsatsaga, pagbabantay sa sarili, at yung pagpapala sa iba. Amen po. I pray po na magawa natin ito lagi. Pagpalain po tayo ng Panginoong Sus, manalangin po tayong lahat. Na-pray po tayo. Salamat Panginoon sa oras na ito. Salamat Panginoon sa mga salita mo Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig Panginoon. At ang mga salita mong napakinggan namin, magbunga ito sa amin Panginoon at mag-remind ito sa amin Panginoon. Salamat o Diyos. Pagpalain mo ang simbahan namin, ang Rema Evangelistic Church International. Salamat sa mga taong gagamitin mo pa sa simbahang ito, Panginoon. Purihin ka, dakilahin ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Panginoong Sus. God bless po at mag-iingat po kayo lagi.